Oo, pati yung mga pulis inaaway niya. Yan din po yung mali doon mga bossing, eh, nung panahon ng, September 21, mga binabarag nila, mga binubugbog nila yung mga kapulisan. Oo, ako naiinis ho ako nun mga bossing nung panahon ng September 21, naiinis ako, nabubwisit ako dun sa mga kapulisan. Bakit 'to? Binubuntal na sila, eh. Hinahampas na ng bato, kung ano-ano na po yung mga, ginagawa sa kanila nung mga rallyista pero hindi pumapalag, eh. Ano po, nakakabwisit, nakakaawa. May mga pamilyang nag-aantay diyan sa mga kapulisan. Yan naman ay trabaho lang ang ginagawa nila, panatilihin mapayapa. Ba't saan idadamay niyo? "Wag kami!" Ba't idadamay niyo yung mga kapulisan, 'di ba? Naawa ho ako, dapat sabi ko, pagka merong isang ralyista na umamba ng napakalaking bato at alam mo, 'pag tumama sa ulo mo yun, eh, ikaw ang patay, yari ka, unahan mo, 'di ba? Unahan mo, eh, siyempre ano na yun, kumbaga buhay mo ang puwedeng mawala dun. It's either buhay niya o buhay mo. Tutal naman ikaw ginagampanan mo lang yung pagiging pulis, eh, unahan mo, 'di ba? Nakakahiya ka. Bakit parang ang babantot din ho nitong mga ito, ano? Bakit parang hindi mga naliligo din? Pilipinas! Tapang ni tatay, oh. Siguro 'pag nilapitan din ni John Vic Remulla, taas ang presyon nito, no? Ano daw yun? Putragis si tatay, oh, bumabanat pa dun sa likod, oh. Ulit nga, atras ko, hayop na yan, oh. Eh, ano daw? Yung sinabi nung nakapula sa likod, midya-midya, hindi ko naintindihan. Midya-midya yata, midya-midya. Hindi ko naintindihan, 120, medya-medya o kung ano man, tanggalin na natin yan mga boss. Ngayon o, yung sagot ni John Vic Remulla, nung September 21 ay kagagawan ng mga Aquino, sabi ni Marciana de Lima. Ito naman po si John Vic Remulla, mga bossing. Oh. First sila papuntang FEU eh. Ayan, di ba? Talagang tinutukan ho, mga bossing, yung mga rallyista. Oh. 4 waves na dumating. Maximum crowd size was mga 2,000 lang siguro. Parang 2,000 lang yung dumating. Konti lang pala. Hindi, konti lang. Ang dami pang nagsasabi, naku, yari, eto, bababa na si Bongbong Marcos ng November 31. Eh, mga DDSO yun. Ano? hindi naman sila organized masyado, hindi katulad ng September 21. Nag-disperse na sila papuntang FEU eh. So, hindi naman kami bababa ng guard, tuloy lang masid namin dito. Pero so far, under control naman lahat. Meron bang info? Hindi, ang dami na din kapag kaganyan, no, mga kababayan, ang dami na din bumabatikos kay Remulla. Lalo na ho yung mga DDS, no? Pero ano ba ang pinaglalaban ni Remulla dito, ni John Vic? Kaayusan lang nung rally, pinayagan niya sila, binigyan niya sila ng ng mga permit po di ba? Ayusin niyo lang. Hindi yun ng mga naghahamon pa, tapos kapag ka nabatuta, mukhang mga kawawa, ay naku po, hindi, napabili lang po ako ng suka Sabi ni Ping Laksamana, pero kaya kaunti lang ang nandyan kasi nag-aantay kami ng December 15. Sabi ni Ombudsman, may ayan ang talagang aantayin natin. Ano po, 14 araw na lang ho mga bossing dahil ngayon December 1 na ho ngayon mga kababayan. 14 araw na lang. Di naman sikat yan na singer, di maganda boses. Wala akong alam sa kanta. Na singer. Si sumikat po yan mga kababayan. Si Jimmy Bondok, sumikat yan. Na may magugulo? Meron. Lagi naman mayroong info na ganyan Pero hindi mo alam hanggang nandiyan na kung may mangyayari talaga. So yung nilareklamo nila na baka masyado na overkill yung ginawa yung Buti na ang overprepared kaysa underprepared. Correct. Tapos sasabihin naman yung iba, yung bagyo nga ganito, ito, mga DDS talaga
Di naman sumikat yan. Sabi, singer, nabasa na natin yan. Sabi ni Doggy House, no? Ano yan, Doggy House? Hauser, walang mangyayari sa rally na yan. Hopeless na ang Pinas. Dahil lahat ng karamihan ng politiko mataas na opisyal ng militar, mga ganid na negosyante, mga agency head, no? Pati mga chekwang illegal daw ho. Kahit kailan, matagal ko nang ayaw dyan kay Escudero. Sobrang sinungaling, no? Nagmamalinis, at palusot ka naman, no? Visit ka, Escudero. Na-visit pa. At alay, ang seguridad ng bansa kasing binabantayan natin dito eh. Hindi naman isang tao, hindi naman isang building, pero buong bansa to. Basta payagan natin na anarchy ang manaig dito. yes. Nakita mo yung mga pag-uudyok ko ng mga DDS, mga boss chief mo, sir? Inuudyok ka nila magalit ang taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala ho. Hindi nila maporsige, hindi nila mapilit-pilit na maniwala sa kanila yung taong bayan. Bakit ho? Kasi malinaw na malinaw po na talagang gustong sugpuin ni Pangulong Bongbong Marcos ang corruption ho, mga bossing. At etong mga nasasabit dito sa mga flood control, sila yung ang gusto naman pabagsakin si Pangulo. Bakit? Yun na lang po yung way siguro nila para sila ay maligtas sa nanganganib na oblo sa December 15. At so far, wala naman po arrested. Wala naman po arrested. Wala naman. Meron lang under questioning kasi parang fake ang media credentials na pinigil nila eh. So, under questioning lang naman, hindi pa naman sila arrested. Yung sinasabi kong bawal na may baklava at nagtakip pa ng mukha. Yun yung iba, yung mga nagtatakip pa ng mga muka, bawal na pero pinagtatakip na muka. No, para daw hindi makilala yung identity nila. Pumunta kayo dyan, may pinaglalaban kayo, tapos takot na naman kayo makilala. Bawal yun kasi hindi sila ma-identify. Wala namang rason para magtago ka ng mukha eh. Kung may pinaglalaban ka talaga, laban mo ng kagaya natin mga bossing, di ba? Hindi tayo nagtatakip na muka. Kitang-kita nyo yung muka natin. Habang talagang hinahanap natin yung mga kasagutan dito sa mga politiko ng Pilipinas. Sabi ni Kim Barrera, one hit wonder lang yan si Palseto pa. Kaya nag-lawyer. Naku, kung si Jimmy Bondoc, tinuloy niya na nga lang yung tinuloy niya na lang ng tuloy-tuloy yung kanyang pagkanta, pag-awit malamang sikat na sikat pa din siya hanggang ngayon. Kung peaceful protest, pwede. Di ba? Pakita mo mukha mo, okay lang. Pero ang interpretation namin basta nakabaklava, may balak yun na masama. Ang message ko so far? Everything's under control. We are protecting the safety and security of the country. Okay, maliwanag ho tayo dyan mga kababayan. Eto, medyo masakit lang ho ito mga DDS.